Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabay Leo. This reading is for you. Tingnan natin iyong 1 to 15. Siyempre, this July ay meron tayong 9 portal. In July 4, meron tayong Neptune retrograde. Neptune retrograde to tayo, kaya medyo may mga something happen, changes sa atin. Meron tayong Venus in Taurus, Uranus in Taurus, tsaka Venus entering to Gemini. Yan, ito yung may mga magkakaroon ka ng mga may mga magsi-shake up sa'yo, no? Lalo na sa mga certain relationship mo, yung may mga, pwede rin sa romantic relationship, kaya may mga, sa friendship pwede rin siya. Ito yung may mga malalaman ka, no? Or either may malalaman ka katotohanan, or may mga conflict, na ikabibigla mo, magkakaroon ng realignment, kumbaga. Dito papasok if you need mo pa bang, maiisip mo na, kailangan ko ba ituloy yung relasyon na to? Kailangan ko ba ituloy yung trabaho na to? Kailangan ko ba na ganito? Kailangan ko ba na ganyan? May mga maiisip ka na sa panahong ito, no? Yung mga dapat mong gawin, no? Iisipin mo kung ipagpapatuloy pa ba or hindi na. May mga ganun. May mga doubt din na pwedeng magkatotoo. Ganyan. Mga kutob-kutob nyo from someone, maaring sa kaibigan mo, sa karelasyon mo, yung mga ganun sitwasyon. And syempre, pag kayong ganito, make a space, no? Sinasabi dito. Kasi everything is have a reason talaga. Yan. May mga may isip ka na gano'n. And syempre, meron tayong July 6 and 7. Two portal to, no? Meron tong Venus in Gemini, same time ng Saturn in Aries. With the 7, we have the Uranus enter into Gemini din kasi you gonna find some creativity. May parang may sparkling sa'yo na something idea, gusto mo i-create, ganyan. Kung may isip mo na gusto ko na mag-business, gusto mo na ng, ano ba to? Yung parang makakaisip ka paano mo papalago yung sarili mo, no? Yan, ito yung mga time na to. Yan, magbibigay ka ng space o ng time sa sarili mo this time. Yan, pwede ka mag-meditate. Mas maganda kasi mag-meditate ka o kaya mag-alone time ka, lumabas ka, tapos dun, kasi you will download yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung mga gusto mong, yung mga maiisip mo na gusto mo na palang gawin ito. Kaya nun. Alam mo ba na nangyari ito last, yung Uranus enter into Gemini, siguro in the 1948 something. Yan. May mga situation na maaring muling maganap ngayon na magkakaroon ka ng mga nostalgia. Ganyan. May mga mabivision ka. Tapos pwede rin na yung iba sa inyo, mag-ready na kayo ng ballpen or lahat naman pwedeng makaranas ito. Ballpen tsaka ng panulat sa tabi ng inyong higaan. Kasi pwede nyong madream yung inyong past life. Makakadream kayo ng inyong past life. Kasi basta paggising mo pa lang, pagdilat mo, isulat mo na kaagad, araw-araw yon. Kasi in a second, makakalimutan mo yung iyong panaginip. Instant. Kaya kapag araw-araw mo siya isusulat, pagduktong-duktongin mo yon, no? I-reconnect mo siya yun. Kumbaga, ito yung sitwasyon na kasi may isip ka ng mga unfamiliar situation. Ganyan. Tapos, dito na papasok yung maisip mo na kung ano yung purpose mo sa panahon ito. Pag na-reconnect mo na yung lahat na yun. Yun. Kaya, kung ako sa inyo, maglagay kayo ng note sa tabi. Ito rin yung mga panahon na pwede kang magkaroon ng mental breakthrough, magkaroon kayo ng mga spiritual breakthrough, mga ganyan sa iba sa inyo. May magkakaroon ng mga awakening during this particular portal na period na to. Maaaring magkakaroon ng gano'n na awakening sa inyo. Siyempre, meron tayong full moon in the 10, no? Full moon in Capricorn. Etong full moon na to, very interesting ang sinasabi nila. Interesting daw ito, no? Kasi magkakaroon ka ng reflection sa sarili mo in this period. Yan, kumbaga nandun yung mga pinagagawa mo in the past, magkakaroon ka ng reflection dun May mga pinagagawa ka sa past na hindi mo nagawa, na kailangan mo na palang gawin ngayon. Kumbaga mababalik mo yung dati mo. Ganyan. Kung ano yung mga naumpisa mo, tapos hindi mo siya natapos, yung gagawin mo sana, hindi mo nagawa. Ito yun. Ito yung full moon na, yung sinasabi ng full moon in Capricorn na ito yung time na want you to get
magkaroon ka ng pag-organize sa sarili mo. Tapos, ito yung mga kailangan, may mga new habit ka, mga new ritual, new routine, yan, para magkaroon ng mga better goals this time. Yun, ito rin yung sinasabi na kinakailangan i-release yung mga dapat i-release, i-change yung mga dapat i-change, o kaya i-clear yung mga dapat i-clear. Kumbaga, dito yung mga new routine. Halimbawa, ano yung mga hindi mo nagagawa, gawin mo this time, no? Sinasabi rin dito. Siyempre, meron to yung July 11, Juno direct in Scorpio. Ito yung panahon na pwedeng magkaroon ng biglang shifting sa iyo eh. Medyo nakakatakot, nakakaba, this coming Juno direct in Scorpio kasi bigla siyang mag-shifting ng hindi mo mapapansin. Either sa relationship yan, ganyan. This month also, no, this month a lot of happening, lalo na sa relasyon. Magkakaroon ng mga ganyan. May mga sikreto na pwedeng mag-reveal, mga pwedeng mauwi sa breakup, no? Para maiwasan nyo yung time na yon, kailangan you need to speak out. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Kasi pag this time hindi mo nasabi nararamdaman mo sa karelasyon mo, pwede magpatuloy ka na ikot-ikot lang ang mundo nyo. Yung relationship mo. In and out, or away-away gulo. Kaya this time is kailangan mo magsalita para maiwasan din yung breakup talaga. No? Maging totoo kayo sa isa't isa. Kailangan maintindihan nyo kung ano yung gusto niya at ano yung gusto mo para mag-match kayo. Siyempre, meron tayong Saturn retrograde. This is, July 13. Ito yung i-make you force ka na kailangan mo talaga mag-settling ng iyong good foundation. Minsan kasi hindi natin na mag-back to the basic. Ganyan. Halimbawa, sa money, ganyan, sa mga pangarap sa buhay. Magsimula ka uli sa basic, from the top, from the zero. Halimbawa, sa diet, ganun din. From the basic. And syempre, sa health, syempre, ganun din, no? O sa relationship or sa business. Sa business. Kapag naumpisahan mo, pag inumpisahan mo in a basic, August and September, magiging maganda yung resulta mo. Ibig sabihin, may mga magandang mangyari na good result. Diba? Kaya may kung ano may mga bagay na kailangan umpisahang muli sa umpisa o sa simula, gawin mo na. Makakatulong yun sa'yo. Siyempre, yung mga next pa na portal, saka ko na sasabihin. Kasi 1 to 50 lang naman ang ating kinukuha. Ipagpapatuloy natin yan by the next, no? Wow, naku po. Someone will gossip about your secret. Kung ako sa inyo, ay wag na lang kayong masyadong, alam mo naman yung mga chismosang palaka. Mag-quiet na lang kayo. Okay, dealing or relationship with the woman with a dark complexion or hair. Maaring ikaw ito or someone sa buhay mo na kaibigan mo, kapatid mo, ano man siya. Meron tayong May. Maaring May is 5 hours, 5 days, 5 weeks, 5 months. 5 months. Maaring something happen sa'yo, no? Of changes. Maaring magiging maganda ang iba sa inyo. Parang go to the flow or magiging maganda yung magiging calm na maaring iba sa inyo. Okay, maaari naman na you have a vacation, ganyan, na maaring by next May, diba? O kaya is nasa lugar ka na may sakura. O kaya birthday na malapit sa'yo is May. The most difficult part of a situation is over. Congratulations sa mga aspeto ng buhay mo. Congrats. Andito ka na sa goal-oriented person. Andito nga sa sitwasyon mo na you have a target or you have a goal na this time, sa nakikita ko dito. Or, sa iba naman sa inyo, is kailangan kasi, kumbaga ito na si Rainbow, di ba? If you know your target, you will overcome the problem or a situation na mahirap sa iyo. Yan din ang sinasabi sa iyo, no? Pero, there's a rainbow after the rain. Kumbaga, no? Basta know your target, you will be success sa iba sa inyo. Siyempre, we have the announcement. Maaring may mga announcement. Maaring ikaw or someone is mag-a-announce sa'yo. And meron kang basket, oh. Recognition, reward for merit. Congrats, ang ganda naman ng ano mo. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, you will enjoy the fruit of your labor. Siyempre, baka ito yung announcement na to, no? Maaari iba sa inyo is mahilig na kayo kumain ng fruits, ganyan, or nag-change na kayo ng mga fruits, ganyan. Hindi na gaano kumakain ng mga karne-karne o ganyan sa iba sa inyo. Or needs, kung kailangan sa katawan. Maaring ito yung announcement to is related to your money.
Maaring yung sahod mo medyo tumaas, ganyan, dan sa nakaraan, diba? Maaring nagpursige ka, or maybe, kung more ka magpo-focus sa iyong goal or sa target mo, the more blessing will come to you. Yan, may mga recognition din. Tingnan natin ang energy ni Leo. July 1 to 15. Energy ni Leo. 1 to 15. Ano yun? Bakit? Ay, ano yan, anak? Anak ko, nagkakalat. Ate de, ano po to? Ano ibig mo sabihin? Okay, yung energy mo is medyo parang iba sa inyo, hindi kayo 1 to 15, medyo, hindi ko naman sinasabi na hindi kayo makaka-focus, medyo lang naman, medya-medya, no? Sinasabi ko dito, maaring may mga bagay na pwede ka ma-stagnant, may mga bagay na hindi ka kikilos, may mga bagay na bahala na, ganyan. Kumbaga, magkakaroon ka ng idea, ganyan. Kaya sabi dito, kailangan mo ng target, para yung more blessing to come, di ba? Kaya yung iba sa inyo is medyo may mga bagay na magkakaroon ka na pagpapabaya. This 1 to 15. Sana wag naman, no? Na magkakaroon ng mga ipagpapaliban na situation. Ganyan. May mga situation na hindi siya maging stable eh. Ibig sabihin, halimbawa, meron kang gustong gawin na isang bagay or maaaring trabaho na rin, ganyan. Any situation sa buhay mo. Parang ano ka ang gagawin or hindi. Parang something ganun ako nakikita sa'yo dito. Yan. Kasi hindi siya stable. No? Hindi siya gano'n magiging stable. Ba, you have an idea to pursue. I want to make it reality. Kumbaga, halimbawa. Diba? Kaso, maaring ma-misalignment ka or hindi ka makafocus. Ganyan. Halimbawa, may trabaho ka. Yan, bibigay ko na lahat para mas mag-get lag nyo lang. Halimbawa, may trabaho ka, pero hindi ka makaka-focus sa trabaho mo. Kung ano yung mga ginagawa mo na gano'n, hindi ka makaka-focus sa trabaho kasi may mga bagay na hindi nag-fit sa'yo, may mga bagay na hindi ka nagiging masaya o maaaring na matatama rin ka sa iba gano'n, o kaya may mga sitwasyon na hindi siya stable. Mga ganong situation ako nakikita sa'yo. Kasi medyo may blockage, no, sa iba sa inyo. Yun, maaaring may kakaramdam na iba sa inyo ng kaba, maaaring parang stagnant, it's more on stagnant siya sa nakikita ko dito. May mga bagay na pwede ka mas stagnant. This 1 to 15. Sana wag, no? Sana medyo yung energy nyo is i-force nyo pa rin kung ano yung nasa isip nyo, i-force nyo pa rin kung ano yung gusto mong gawin. Sana mag-focus ka. Huwag ka magpa-bothered, no? Sa nakita ko dito. And syempre, may nakikita na ako sa iba sa inyo na maaaring may mga unhappy situation, cancellation, or either may mga feeling mo you're not welcome, may mga bagay na hindi nag-fit in sa'yo, ganyan. May mga ganong sitwasyon. May mga bagay na hindi nagiging stable. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano po parating kay Lay? Yung iba naman sa inyo, maaring magkakaroon ng pupunta ng dental clinic or someone, part of the family, baka kailangan magpa-check up, kailangan magpa-cleaning. May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa'yo. Parating kay Leo. Ano po ito? Your energy mo. Okay, ang parating sa'yo, sinasabi dito is magkakaroon ng isang kung meron ka mga nakaalitan o medyo hindi naging maganda yung mga nakaraang sitwasyon sa'yo, siguro this time is magkakaroon ng mga pagbabati. Magkakaroon ng pagkakasundo o pag-uusap, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang parating sa'yo. Yung mga hindi naging good term o hindi naging good in the past is magiging okay na siya.
Magkakaroon sa'yo na, kumbaga, maaring either hindi kayo magkausap, pero mas makaka-move on ka. Yan, mas pipiliin mo lang na mag-start a new beginning with comes to yourself. Ganyan, kung hindi man kayo magkakaroon ng ng peaceful. Pero para sa'yo, andun na yung kumbaga, andun na yung harmony, no? Andun na yung peace resolution with comes sa'yo sa nakikita ko sa dito. Pero sa iba sa inyo, maaari magkakaroon ng mga pagbabati o yung mga tao na hindi panig sa'yo. This time is maaring magiging kalma na sila at magkakaroon na ng teamwork or magkakaroon na ng pagpanig sa'yo, no, this time sa nakikita ko dito. And syempre, sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo is merong communication with someone, either kasamaan sa trabaho, kapatid, yun na nakikita ko. May communication. Or sa iba is merong tao na bago ka makakasalamuha or magkakausap. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon na ng changes. Parating sa inyo is it's a new journey happen sa buhay mo Ibig sabihin, may mga bago ka ng idea, may mga bago ka ng gagawin, ganyan, may mga i-create ka, magkakaroon sa'yo ng mental clarity sa iba, kung ano yung mga gusto mong pukusan this time, parang may mga bago kang inspirations in life, sa iba sa inyo, may mga, siguro iba dito, may mga idea na na mag-create ng new project, mga ganun. O kaya, may mga situation na magko-concentrate ka doon, mga ganun sitwasyon. Kumbaga, there's a breakthrough para sa'yo, no, sa nakita ko dito. Baka ito na yun, na ikaka-success mo. Kung ano may idea na gawin mo, know your target, mag-go forward ka doon sa sitwasyon na yun, kung ano man itong sitwasyon na to, kasi it will be success. Tingnan natin ang dapat iwasan. Anong dapat iwasan ni Leo? When it comes sa communication, meron tayong Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, at Aquarius, Gemini, and Libra. Kung sino man yan, or hindi man siya yung element na yan, pero magkakaroon ng mga ganung situation tulad ng sinabi ko kanina. Dapat iwasan ni Leo. Kasi sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng clarity this time sa mga gusto nyo nang gawin. Sa mga idea nyo. Ten of Swords. Dapat iwasan ni Leo. Kumbaga may mga iisipin na kayo ng mga bagong situation. Oh, okay. Dapat mo daw iwasan, Leo. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka magkaroon ng pagsasaayos when it comes sa iyong directions in life. Kumbaga, iwasan mo rin yung maguluhan ka, ganyan, yung maging ma-disorganize ka. Iwasan mo rin na hindi mo pag-aralan, alamin, siyasatin, planuhin, or hindi gawin yung mga bagay na gusto mo ng actionan this time. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na mag-jump parang kangaroo, hindi ganoon. Ibig sabihin, pag-isipan mo munang maigi. No? Iwasan mo na gagawa ka ng isang sitwasyon o magdidesisyon ka ng isang sitwasyon na hindi mo na pag-iisipang mabuti, hindi mo na pag-aaralang mabuti, hindi mo nagagawa ng mabuti. Iwasan mo rin ang mga tao na gagawan ka lang nila ng chismis. Yan, umiwas ka doon. Yung mga tao na pwede mag-backstab sa'yo, mag-rock bottom, iwasan mo rin ang isang sitwasyon na mahata ka ng nakaraan, ganyan. Iwasan mo yung isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na pwede mo ika-frustrate. Iwasan mo mag-isolate ka sa sarili mo. Iwasan, as long as hanggat maaari, ang sinasabi dito is umiwas ka sa mga taong cheater, ganyan, manloloko, umiwas ka lang, kumaga, don't focus, be independent, ganyan, be independent in yourself, dito sa nakikita ko dito. Iwasan yung mga tao na, basta iwasan mo yung, yung mga taong
siguro ikaw to. Iwasan yung ma-paranoid. Yan, di nga paranoid, iwasan mo yun. Iwasan mo yung, basta mag-ingat ka sa pagsasalita mo rin. Yan. Tingnan natin, kamusta ang love ni Leo? 1 to 15. Love is sa lahat, no, Leo? Bakit po? The Fool. Okay, when it comes sa love, meron tayong Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ay, tsaka ito pala na Aries, Leo, Sagittarius. Yan. When it comes sa love, sa nakikita ko dito, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, ang nakikita ko dito is magkakaroon sa inyo ng new beginning, no? Maaring mag-text ka or mag-text siya sa iyo. Ibig sabihin, pwedeng there's a possibility na bumalik siya sa iyo sa mga nagkahiwalay diyan, no? Sa nakita ko to kasi may pagbabalik. Pero hindi ko lang maintindihan why dalawa ang taong nakikita ko sa iyo. Sa mga nagkahiwalay, ibig sabihin may isang bago, may isang luma. No? Ako nakikita dito. Yung isang luma sa nakikita ko dito, ano siya, stuck siya, no? Sa nakikita ko to. Hindi ko alam why, pero stuck siya, maaring hindi pa siya nakaka-move on. Sa nakikita ko dito. Pero, hando siya sa sitwasyon na gusto niya makipagsapalaran. O, I want to take a risk, kumbaga. Maaring magkakaroon ng communication or makakareceive ka ng text message sa kanya. Or ikaw ito sa nakita ko dito, vice versa. Sa bago naman, itong tao na to, hindi ko alam kasi medyo quiet siya o hindi siya nagsasalita dito sa nakikita ko. Pero, hindi niya rin kasi alam kung magti-take a risk siya sa'yo or hindi. Yun na nakikita ko sa kanya. Dito. Kung sa mga magkakarelasyon naman, sa nakikita ko dito, hindi kayo stable. Pero sabi mo, you want a new beginning in life. Ganyan. Andun ka sa sitwasyon mo na maaring, kung titingnan ko kasi siya dito, hindi ko nakikita yung love sa ngayon dito, no? Kumbaga, siguro andun yung sitwasyon na nagiging challenge sa'yo, yung karelasyon mo. Ganun, sa nakita ko, pero hindi kasi stable. Itong nakita ko dito. Siguro nagiging challenge sa sa'yo, andun yung leap of faith mo na someday magiging okay ang relationship namin. Ganun ang nakikita ko dito. Hindi ko lang alam kung ikaw or siya is nagkakaroon ng panggagamit. Kumbaga, andyan ka because I need you. O andyan siya sa'yo because you need mo siya. Diba? Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Siguro, love naman. May love naman siguro. Sa iba sa inyo. Pero dito, sa nakikita ko, na parang challenge sa'yo yung karelasyon. Tingnan natin ang 1 to 15. Money. Kamusta po ang money ni Leo sa 1 to 15 of July? Oh, pero may prosperity ka. May hinihintay ka ata. Okay, when it comes sa money, yes, you give an effort and hard work when it comes sa money mo. Nakikita ko naman na magkakaroon siya ng development. Basta tatandaan mo, we have the 10 of Cups and the 3 of Wands. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng goal.
Kung ano yung itirabaho mo, yun ang marireceive mo dito. When it comes sa money mo. Kung medyo tinamad ka ng July, ay ng nakaraang buwan, yun ang sasahudin mo. Ganun. Kasi andito si work. No? Pero, sinasabi with the Ten of Cups is, if you give an effort and hard work, at mag-uumpisa kang muli this time sa pera mo, kasi may pag-uumpisa ako nakikita dito, no? At gagawin mo na mag-e-explore ka, na mag-e-explore sa sarili mo at mag-forward ka sa iyong plano at mag-a-action ka at magiging very adventurous ka at magkakaroon ka ng progressing, you will be success with the Ten of Cups. Ibig sabihin, magiging maganda ang takbo ng iyong buhay. Yun ang nakikita ko dito. It's more on development siya, no? Kasi we have the 10 and we have tayong 10 of Pentacles. Sa iba kasi inyo, medyo hirap kayo sa pera. No? Kung nahandito kayo sa target, darating si reward. Kaya yun ang nakikita ko sa inyo dito. Kumbaga, kung magkakaroon ka na pagbabalanse rin sa pera nyo, prosperity is coming. May mga bagay na dapat tapusin, may mga bagay na dapat aksyonan, you need to be prepared. No? Tingnan natin ang any opportunity pa this 1 to 15 kay Leo, universe. Any opportunity. May opportunity pa ba? Ano pong ibig nyo sabihin? Ano po yun? Kalaleo. 1 to 15. Sana hindi lahat. 1 to 15, hindi ko alam kung paano siya papasok sa buhay mo, no? O paano way, no? Kasi pwedeng magkakaibang mangyari yon. Merong mga unexpected flow of emotion na magaganap in 1 to 15 na hindi mo aasahan. Maaring may lungkot, maaring negativity, maaring bad news. Pwede rin maaring ma-frustrate ka or ma-depress ka. May mga bagay na pwede ka rin mag-isolate sa sarili mo. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon, ha? May mga ganong sitwasyon. May mga bagay na pipilitin mong maging balanse or pipilitin mong siguro it's more ano siya. May mga bagay na iisipan ka. Ganon, sa nakikita ko dito. May mga bagay na pwede kang malungkot. Either sa iba is separation. I hope wala. Kasi pwede siyang mag-affect. Di ba sabi ko kanina with the portal, pwede siyang mag-affect in relationship or sa kaibigan, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng may conflict, malaki man o maliit yun, o hindi lang magkaintindihan. Pwedeng may mga sadness, feeling lost, something, situation happen. May mga intense sa iba, disappointment, pwede rin yun. Pwede rin siya sa trauma, no? Kasi, sabi ko nga, di ba, may mga unexpected happen in life sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, siguro within the 3 hours, 3 days, 3 weeks, something happen na ikalulungkot mo sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko. May mga pwedeng ma-depress ka, heartache, o kaya pwede kang malito. Yung mga sinabi ko, yun yung mga pwedeng mangyari. May mga unexpected. Pwede siya sa 3 days, 3 weeks, 3 months. Yan na nakikita ko dito. May mga unexpected daw. Be prepared, no? Kung ano man ito. Tingnan natin, advice 1 to 15. Pwede siya in the 3rd week, ganyan. Diba sa inyo? Kulit ng anak ko. Advice. Okay, when it comes sa advice, kailangan mo daw magplano ng maigi, move forward to your plan. Sinasabi dito, kailangan mo daw ng clear path, positive destination, continue ka lang sa direction to find your goal this time. Planuhin mo maigi, huwag kang pabigla-bigla. Isipin mo maigi
Huwag ka lang mag-ilusyon, kailangan mo rin mag-aksyon. Yung mga dreams nyo o yung mga ini-ilusyon nyo, planuhin yung maigi at aksyonan nyo. Tatandaan mo, time is gold, no? Wag na tayong magsayang ng oras. Sinasabi rin dito, kailangan sa'yo is a movement, take it action. Ganun, kailangan sa'yo maging stable kasi, no? And syempre, may mga instant opportunity na darating sa'yo, no? Sa nakikita ko, kasi may mga may isip ka, may mga illusionin ka, may mga i-dreaming ka, sa nakikita ko dito, yun. And syempre, meron tao dito, no, parang kapag, yung iba sa inyo siguro medyo, hindi ko lang maintindihan kung kulang ka sa tulog or pagising-gising ka, kung kinakailangan magbawi ka ng tulog, no? Sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo konti yung nagiging tulog or maybe you are a night shift or may mga iniisip ka lang talaga na bagay-bagay, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga subconsciousness yung iba dito and syempre, yung iba dito parang may mga situation na mafe-feeling emotions ka, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Yan. Mag-emotional ka actually. Either sa news, communication, or information, maaring ganun, na marireceive mo. Medyo magiging emotional ka raw. May mga emotional situation. O kaya may mga actionan ka na pwede ma-emotional ka, mga ganyan. Trust ka lang sa intuition mo. Arigatou namaste, God bless.